Alright, so kumusta naman po mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, so sa ngayon po ititesting natin po yung El Capitan module. Ito lang po yung channel na merong kinabit nating El Capitan. So testing natin na from equalizer module, so papunta dito sa parametric equalizer para malaman natin, no, kung may problema ba pag marami yung nakakabit na mga add-ons na na processor mga idol. So ito na ngayon, nakakabit na yan. So ito na siya, oh. So pag binulyom natin to, kakaroon siya ng output. Yan. Yan. So i-bypass muna natin tong parametric equalizer. Yan. So tandaan lang muna mga idol. Alright, so yan siya yung frequency natin dito. Medyo siya. Ayan. So medyo mataas lang po yung hatak natin dito sa frequency dahil dito sobrang sub na yan. So dito pag nasa 45 medyo hindi mo ramdam na eh. So dito paakyat, so sub hanggang dito sa 240, so pure sub pa yung may lalabas niya. So pagdating dito sa 350 doon, so andyan na yung combination ng tigas at saka yung sub. Yan. So pag hinatak mo pa dito sa 680, so mas titigas pa siya na may kasama pa ring sub. Yan, hanggang dito sa 960 mga idol. Yan. 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 So yan po yung tunog niya. Hindi lang tayo makapag-birit ng maayos dahil gabi na. Okay, so activate natin yung parametric. Yan. So magdagdag lang tayo ng gain dito. Ayan, oh, naka-activate na yung parametric. Ayan, so bypass natin. Yan. Ayan. So naka-activate parametric. Yan. So ayan, crossover lang yung natin El Capitan. Yan. Lakas. Okay din yung combination niya sa sa parametric equalizer mga idol, walang problema. So dito ulit sa ibang mga dahil sabi nila yon daw, merong problema daw pag meron ng combination ng parametric equalizer, so nagkakaroon ng problema, medyo overdrive siya. So dito hindi eh. Depende naman yan mga idol sa sa pagpihit ninyo mga gains staging. Alright, so yung El Capitan natin medyo low gain siya. So kung tutusin nyo, low gain po ito. So kailangan pang ihatak ng nasa 1 o'clock, 2 o'clock yung kanyang input volume or yung output. So ayan, so naka minimum lang yan ha. So, try natin. Okay naman, walang problema. So depende na yan sa gain staging ninyo mga idol. So yung connection ko dito mula dito sa equalizer, so syempre mixer, equalizer and El Capitan module.
and parametric equalizer. So yun po yung connection nyo dito, tapos pinali ko itong distributor. So yung iba kasi, yung last time nag-testing ako doon sa Guimaras, so medyo hindi siya na-satisfied sa dahil sinalpak lang to diretso, tapos tugtog na, wala nang settings na ginawa sa equalizer at saka sa yun sa equalizer niya, kasi equalizer lang at saka El Capitan yung ginamit. So yung niya, yung gamit niya na equalizer is nakaset na. So dahil sa naman yan, sa setting naman niya, so hindi na ako nagsuggest na kailangan pang i-setting natin para maabot yung desired frequency ng ng El Capitan natin, yung pinakamagandang papalabasin na frequency. Dahil yung El Capitan naman natin, cut off frequency, no? Yung kanyang function. So parang crossover lang din mga idol. So ayan. So kailangan pa talagang syempre i-setting yung mga frequency ng inyong equalizer. So yun, sa kanya is naka-set na sa desire niyang tunog. Ayun, pagkabit ng El Capitan natin, so ayun, medyo malaki yung niya, yung tunog ng sub. So kailangan pa talagang i-adjust yung mga low frequency ng equalizer kung ganon yung problema. So at least ako, honest tayo sa El Capitan natin. So kailangan talaga siyempre wag nating yung mga tunog ng sound natin, wag nating iasa talaga dito sa natin, sa dinagdag natin na El Capitan module, dahil kailangan pa nating i-setting yan, setting ng maayos. Pero yung compare to original crossover, mas nagandaan ako sa tunog ng El Capitan natin mga idol. Yung clarity, yung purity ng sub niya, quality maganda. So compare sa sa dito sa parang China made lang. So napakalayo ng difference mga idol. Ayan. So kung gusto niyo umorder El Capitan module, nasa 4,500 po mga idol. Paki-message na lang po sa aking Facebook account. Ayan, so hopefully makapag-testing tayo ng full set na merong mid-high kahit isa lang, para at least ma-appreciate din natin yung tunog ng sound natin. So sa ngayon kasi yung sub lang po yung tinetesting ko para lang ma-test ko tong yung El Capitan ng customer natin. And ayun, so ginamitan natin ng parametric equalizer para at least hindi mamumblema yung customer ko pag bumili sila na meron silang mga aparatos na ibang ginagamit, para at least so siya, pag in out walang problema. So kasi baka naman pag hindi natin na-test na maraming processor na kumakabit, tapos pagdating doon sa kanya nagkaroon sa ng problema, so problema din natin yan mga idol. Ayan, so at least honest tayo, no? Ayan, so ito na po yung bago kong binebenta mga idol na El Capitan module. Ayan. So nagte-testing ako ng parametric equalizer. So ito mga idol, pag meron din kayong parametric equalizer na ginagamit, so hahanapin nyo pa rin po yung magandang tunog, no, na taste, no, na para sa inyo. So dito sa parametric equalizer. So kaya nga nilagay itong mga frequency adjustment na yan kasi para ma-adjust ninyo yung yung frequency ninyo. Tapos depende yan, no. Isa din sa factor mga idol yung box na ginagamit. Yan. So yun, so doon sa tinestingan ko ng El Capitan module. So yun, isa din sa factor yung box niya. Kasi nung tinesting namin, yung kanyang box medyo maliit siya compare dito sa aking ginagamit. So nung tinesting na namin, halos magki-clip na yung amplifier niya, pero yung tunog niya parang hindi na humahatak pa, para wala na bang ibubuga. So din yun, based sa experience namin, syempre gumagawa din kami ng box. Yung box niya nasagad na po yung limit. So kahit kahit anong birit mo pa sa inyong gain, so para walang nang ibubuga. So ito yung box nga ginagamit ko. Meron akong vlog nito nung nagawa ko siya
nung ano pa, hindi ko pa natakpan yung gilid. So sinukat ko nga yung ano, yung mga kung ilang inches yung mga division sa loob. So hahalokain nyo na lang dyan mga idol, nandyan sa, syempre last year pa yung video na yun, so hahalokain nyo na lang yung CV na D12. So isang ano lang yon, isang size, no, yung height nya, yung lapad ng box, so isang size lang kasi dalawa yung ginawa na namin itong sample. So same size, height, sa kalapad, pero yung sa loob magkaiba. So yung una, yung nagawa namin, yung tinesting, so okay. Kasi ano bagong box so okay siya. Tapos nung pangalawa, nag-additional ako ng 4 na piraso. So iniba ko yung sukat sa loob. Tapos nung ayun, tinesting na for battle, doon na nagalaman kung sino yung mas ano. So yung huli kong ginawang box, yung nasa vlog ko mismo ng CV, yun po yung maganda. Dahil pag binirit mo, yung una naming gawang box, pag binirit mo siya, ano, yung experience mo namin doon, nasa minimal volume, ang ganda. Kunting pihit pa lang, ang ganda na ng bato. Yung weakness niya lang, pag binirit mo pa ng husto, na isagad mo talaga yung lakas ng mga ano ng amplifier, parang ano wala nang ibubuga andun na lang yung ano niya. So yung experience namin doon sa unang box na ginawa namin ay maaga niya pang malakas nga siya sa low volume, pero konti na lang pala yung ibubuga niya, no, ma-meet na niya yung kanyang limit ng tunog. So yung pangalawang gawa ko doon na laman namin na sa ano, konting pihit ng gain. Ito ano to para rin siya sa ano ninyo, kalaman ninyo sa mga baguhan pa lang sa gumagawa ng box. So yun yung pangalawang gawa ko ng box. So pihit compare sa unang box. Yung pangalawang box, so konting pihit mo parang hindi mo pa maramdaman na yung ano niya, yung bato ng sab niya, medyo hindi mo pa nararamdaman. Mararamdaman mo yung bato ng sab niya pag inahatak mo pa yung husto, yung gain ng inyong processor. So mahatak mo pa siya ng husto hanggang sa maisagad mo siya yung ano niya, yung tunog niya talaga. So yung panalo doon sa ano namin sa gawang box, yung pangalawang box ko na gawa, yun mismo yung makikita ninyo sa vlog ko. So halokain nyo na lang dyan. So ang ganda nun, kahit anong ano mo dito ng gain mo sa inyong mixer, bumibigay talaga, bumabato siya. Samantala yung unang gawa ko, ano na siya, pag na-meet niya na yung limit niya, wala na, hindi na siya ano, hindi na nag-increase yung tunog niya, doon na lang siya. So yun, yung sa experience na lang natin sa paggawa ng box, yun nga, hindi porket nagte-testing kayo, pag nag-test kayo, hindi porket sa low volume lang maganda na, malakas na. So hindi pa pala yun ano, yung ganong klaseng box na maganda. So kailangan mo talaga mag-experiment pa. So yun nga, yung unang box, yung pangalawang box ko nga nagawa is nung tinesting namin, hindi pa medyo malakas yung bitaw namin ng mixer. So tingnan, ano to, parang hindi naman masyadong malakas yung box na to. So yun nga pala, doon nga yung na isali na sa battle. Doon na nalaman na kapag hahabulin mo talaga yung ano mo, yung katabi mo, doon nalaman na grabe, humahatak talaga yung ano, yung enhancement ng box talaga. Ayan po mga idol kung balak ninyong umorder ng El Capitan module, paki-message na lang po sa aking Facebook. So ayan, yung price, ulitin ko lang po, nasa 4,500. Papakita ko sa inyo, ayan yung laman. I think na-vlog ko na, kung gusto niyo makita yung laman. So syempre sa order, papakita ko rin pa rin yung laman, kasi ito ay natakpan ko na tukunin na kasi ito bukas. And so tino-tuning ko lang kung ano, kung maganda ba siya sa
pag mayroong parametric equalizer. So para sa akin okay yung buo ng sub niya. Yan. So frequency, kung gusto ninyong quality yung sub, medyo gumagapang, so adjust nyo lang. I-adjust nyo lang siya ng konti. So cut off naman to eh. So yun lang, depende sa bitaw ng ano ninyo, equalizer, kung anong frequency nyo dyan. Kasi kung halimbawa from equalizer, na-cut nyo na yung 40 Hz. So syempre wala nang pumapasok na 40 Hz dyan. Ayun. Okay, so maraming salamat po mga idol. So paki-message na lang po sa bala ko order ng El Capitan. So yung binebenta ko, brand new crossover yan na nilagyan natin ng El Capitan mga idol. So yun lang sa ngayon, isang piraso yung natira, so paunahan na lang. So sa next order, siyempre medyo maghintay pa tayo ng ilang days kasi mag-order pa tayo ng crossover. Yan, so maraming salamat po mga idol.